Hindi ba't iginiit na ng tagapagsalita ng Department of Justice na sila raw ang itinuturing na competent judicial authority base daw sa nakasaad sa Rome Statute, ang kasunduang lumikha sa International Criminal Court. Pero taliwas dito ang pahayag ng isang dating opisyal ng Malacanang. Sino nga ba talaga ang may legal na kapangyarihan ayon sa batas? Alamin sa report ni Carlo de la Peña. Muling pinabulaanan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pahayag ng Department of Justice kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Panelo, malinaw ang nakasaad sa batas. Hindi DOJ ang tinutukoy na competent judicial authority ng Rome Statute. Alam po ninyo, ito yung sinasabi ko. Mga nag-aral sa abogasiya at naging abogado at sinisira nila ang kanilang mga integridad. Pambabata pa. Sapagat yung mga opinion nila ay nakukulayan, namamantsahan ng kanilang pangkasalukuyang trabaho sa gobyerno. Dahil ang gobyerno, yan ang posisyon. Kailangan sundin nila. O kaya naman, dahil takot sila, wala silang mga sariling paninindigan. Ani Panelo, malinaw ang itinakda ng Article 59 ng Rome Statute. Bago pa mandalhin ang isang akusado sa ICC, kinakailangang dumaan muna ang kaso sa isang lokal na hukuman sa ilalim ng jurisdiksyon ng sarili nitong bansa. At hindi ito opsyonal, ito ay isang rekisitong legal. Unang-una, pag sinabi mong competent judicial authority, judicial, kaya nga judicial, judiciary, ibig sabihin sa hukuman. At pag sinabi mong hukuman in relation dito sa ating bansa, titingnan mo lang, ano ba ang hukuman? Sino ba may kapangyarihan? Ano bang binibigay ng kapangyarihan sa hukuman? Ayon kay Panelo, ang batayan ng otoridad ay malinaw din sa ating saligang batas. Tanging ang Korte Suprema at ang mga sakop nitong mga lokal na hukuman ang may kapangyarihang maglitis sa sinumang akusado bago ito dalhin sa alinmang pandaigdigang hukuman gaya ng ICC. Sa kabilang banda, ang Department of Justice ay bahagi ng sangay ehekutibo ng pamahalaan at hindi saklaw ng hudikaturang nagbibigay ng judicial authority. Dahil dito, tila salungat at labag sa batayang prinsipyo ng batas ang posisyon ng DOJ. Para kay Panelo, hindi basta interpretasyon ang usapin. Ito ay usapin ng soberanya, ng tamang aplikasyon ng batas at ng integridad ng sistemang hudisyal ng bansa. Pero meron tayong sariling batas. Isinuko natin sa daywa. Meron tayong sariling batas na hindi tayo marunong umintindi ng batas natin, hindi natin pinatutupad. Habang patuloy ang pagtatalo sa interpretasyon ng Rome Statute at kung sino nga ba ang may kapangyarihang humawak ng mga ganitong kaso, nananatiling mahalaga ang pagsunod sa batas, malinaw na proseso at tamang representasyon ng mga institusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.